Ay, nako, ito po, mapagpalang araw, boring. Boring po ang komite ni Ping. Yan po ang sinisigaw na nasa comment section. Boring po, hindi maramdaman kung asan ang direksyon. O ngayon mo sabihin ni School Bukol, kung walang direksyon, ang komite dati ni Senator Marcoleta. Ha? O ngayon, sino walang direksyon? Hindi, boring naman talaga. Bakit? Yung investigasyon, patungo doon sa mga diskaya, sa mga bagman, wala namang problema eh. Sabi nga ni Senator Marcoleta, yung mga big fish natin, kasi yung diskaya, nandiyan na yan. Ayan na yan eh. Wala na bang ibang silang kakastiguhin kundi mga diskaya? Hindi natin pitatanggol ha. Pati mga Bryce, sila Alcantara. Ha? I mean, yun na lang ba ang nagnakaw ng kaban ng bayan? Tatlo na yon. Ha? Ayaw nyo manghuli ng big fish. Yung direksyon ng komite mo, patungo doon lang sa diskaya. Dapat sinasayang eh. Baka sabihin mo, meron pa naman susunod na pagdinig eh. Bakit di mo talakayin ngayon? Sayang ang panahon. Di tama si Senator Marcoleta. Nagmamadali tayo. Di ba? Kaya gusto niyang bigyan ng protection kasi nangihingi ngayon protection si Diskaya. Hindi na niyo sasabihin kapag wala siyang protection. Di ba? Ngayon, binuking ngayon ni Senator Marcoleta, meron palang nag-text dito kay Soto. Ha? Si Cabral yata yun. Ha? Ngayon, binara pa si Ping. Sino ngayon nasa direksyon ng komite? Yung komite ni Senator Marcoleta, punto sa punto, ha? Natutukoy niya at umaamin at may pressure. Di ba? Pag nagtanong po si Senator Rodante Marcoleta, napipressure po yun yung tinatanong. Kaya napapaamin. May mga kondisyon na ibibigay. Bibigyan ka namin ng proteksyon. Umamin ka na. Umaamin. Eto, walang umaamin sa kanila. Kino-contempt nila, gigil na gigil sila i-contempt. Diskarte nila pang school bukol. Bakit? Kinontempt nila. Aamin pa kaya yan? Ako? I-contempt nyo? Hindi na ako aamin. Pag kinontempt nyo ako, ano ako, hello? Ha? Ni protection, di ako makatanggap sa inyo, kung contempt nyo pa ako? Nagsasabi ako, ano ba? Sa palagay ko, feeling ko, nagsasabi ako totoo, kung contempt nyo ako? Ang saya ng bulagaan dito sa noontime show ng komite. Ipunyong ko yan. Bakit kamo? Imagine, patungo yung direksyon. Hindi sa mga big fish, bago sa mga bagman, tagadala ng pera, natalakay na yan sa House of Representative. Tapos na yan. Itatandaan nyo na lang kung nanonood kayo. Mag-iimbestiga kayo, hindi kayo nanonood sa HOR? Ba't pinayagan nyo kung hindi kayo manonood sa HOR? Dapat pinanood mo nyo man lang sa cellphone o kaya sa YouTube. Di ba? Isabihin, tinanong na sa HOR yan eh. Yung bagman na yan eh. Dapat ang patungo ng investigasyon sa Blue Ribbon na to, yung mga big fish, bakit din yung matawag yan? Ang dami niyong ipinapatawag, gustong isumpina. Bakit din yung ipatawag si Romualdez at si Saldi? Isumpina nyo, i-contempt nyo. Pag hindi pumunta, bakit ayaw nyo? Binanggit din naman yun ha. Di ba? Ito, pakinggan nyo. Thank you, Mr. Chair. Secretary Vince, naniniwala ka ba na ang bulok na sistema ng DPWH na pinagsasamantalahan ng napakaraming tao ang problema natin ngayon? Tama po kayo. Naniniwala po ako. Kahit na magpakulong pa tayo ng napakaraming contractors. Halimbawa, 1 milyon na contractors at sa mga opisyalis ng DPWH, pag hindi natin na-correct ang sistema, walang mangyayari. Partially agree po, Mr. Chairman, pero tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Kasi po kung wala pong consequence, makikita po natin na ulit-ulit to. Pero tama po kayo. Kaakibat po nito, kailangan po ayusin din po ang sistema para hindi na po maulit ito. Pero kung ang mga nahuhuli mo, na ipapakulong mo, mga putete at saka mga sapsap, wala rin mangyayari, tama? Tama po. Kailangan tama malalaking isda ang mahuli natin. Tama po.
Mr. Chairman. Alam po ba ninyo kung ibig sabihin ng PCMO? Opo, ito po ang project monitoring system na dapat ay gumagana sa loob ng Department of Public Works and Highways. Alam po niyo yung MYPS? Ito po yung, ngayon ko lang po na-encounter, pasensya na po, Mr. Chairman, pero sinabi po ng Multi-year Year project programming. scheduling. yes, ito po yung si schedule at pagpaplano ng mga iba't ibang proyekto over a longer period. Alam po niyo yung Survey 123. Alam Aagamin po ko niyo po, yung Mr. Chairman. RBIA. Hindi ko po alam, aagamin ko po. Itsura ni Ping parang... Di ba? Makinig ka sa professor mo. Yung SDM4. Hindi ko din po alam yun. Ang problema po kasi ito yung mga sistemang ginagamit ng mga kawatan sa inyong departamento. Sabi ko nga, kung puro sapsap at mga butete lang ang pakukulong ninyo, walang mangyayari. O, totoo yan. O, ano patutunguhan ng committee na to? O, ito unang hearing na si Lacson na ang nakaupo sa bilang Blue Ribbon. Huwag mo sabihin, i-reset mo lahat. Mag-iimbestiga ka ulit. Anong petsa na? Magde-December na. Lumabas na kasi Jose Marichan eh. Di ba? Anong petsa na? Si Senator Marcoleta, anong lagi siya sabi niya? Nagmamadali tayo. Kung ang paraan para ang Diskaya magsabi ng katotohanan, bigyan ng witness protection program, ba't di natin gawin? Kung nagsinungaling, tanggalin ang witness protection program. May problema ba doon? Bakit? Ang gusto nilang dahilan, ba't anya bibigyan ng witness protection program yan? Pinoprotekta mo, Marcoleta. Biruin mo, mentalidad, gano'n ang mentalidad nila. Porkit nanghihingi yung tao ng witness protection program at gusto ni Marcoleta bigyan para ang dahilan, mapaamin na, sasabihin pinoprotekta ni Marcoleta, mga utak, tingin mo nga, nasa na mga utak nyo? Ayaw nila bigyan ng witness protection program. Alam nyo bakit? Ha? Gusto man nila bigyan ng witness protection program kaso ayaw na nila. Bakit? Dahil pag binigyan, talo sila sa gusto ni Marcoleta. Ang labanan nito, pride na. Hindi para investigasyon ng taong bayan. Samantala si Marcoleta, binaba niya ang pride niya. Gusto niya, actually nandito pa nga siya ngayon eh. Sa iba niya, hindi na siya pupunta dyan. Pero gusto niya talaga maayos itong gulong ito sa pamamagitan ng sarili niyang kaalaman, ginagawa niya pa rin, kinakain niya, pride niya. Itong mga to, nanghihingi ang Diskaya, itong committee na to ngayon, nanghihingi ng, bago po ako, Mr. Chair, sabi ng Diskaya, Mr. Chair, bago po ako magsalita, hingi po sana ako ng proteksyon. Ayaw nila. Kasi nga naman, pag binagbigyan, sinabi na nila nakaraan, ay hindi bibigyan. Tapos ngayon bibigyan, kahihiyan nga naman nila. Di ba? Tama si Marcoleta, walang big fish kayong hinuhuli. Ayaw nyo banggitin yung mga binanggit ng Diskaya, imbestigan. May nabanggit bang congressman dyan? Wala. Puro DE. Puro bagman. Wala sa inyo, masisahor. Wala nagbabanggit ng mga congressman. Wala rin nagbabanggit sa Senado. Si Senator Marcoleta lang. Hindi dahil sa pinagbibintangan sila. Dapat sila imbestigahan din. Agree po ako, pero sana po kung makulong po natin itong mga sapsap, sana po magaman din po natin. Hindi po yun ang layunin ng kumiting ito. Hindi sapsap, hindi butete ang aming hinahanap. Agree po. Yung malalaking isda para matigil po ang mga kawatan. O ayaw nila nun. Ayaw nila yan. Narinig niya si Marcoleta ang ganyan. Masakit sa pandinig nila yan. Hindi natin alam kung bakit. Sasabihan nilang pinoproteksyon na ni Marcoleta si Diskaya. Sino ngayon na nagpoprotekta doon sa mga big fish? Sige nga, big fish ba si Diskaya? Hindi big fish si Diskaya. Ikaw, kontraktor ka, malakas ka pa sa politiko? Ha? Imposibleng bagay na yan. Kontraktor ka, lahat nakukuha na mo pera? Big fish si Diskaya? Ibig sabihin, malakas ang loob ni Diskaya na mag-ghost project o pipirmahan. Kasi pag nag-ghost project ka, may pipirma dyan lahat. Yung lahat ng pumirma na yon, walang pinagkaiba sa isang sabungan. Sabi ko nga, sa isang sabungan, malalaman mo ang eng-eng sa isang sabungan pag nagdala ng pato. Pero, may isa pang pinaka-eng-eng doon, pumusta sa pato. Ito, painggan nyo. Agree po, Mr. Chairman. Alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit
na batayan ay yung MYPS. Tanong na naman. Opo, yun po ang Sa bagay, kasi bago lang to eh. Dapat talaga si Manuel dyan binalagay eh. Ewan ko ba, bakit pinalitan? Ano, ayaw matanong? Ba't nag-resign? Ba't pinag-resign? Dapat yon tinatanong dyan. Kasi yan siya dati dyan na sekretary. Ikaw ba naman, sa isang bahay sino tatanungin mo? Yung matagal lang nakatira sa bahay? O yung kauupa lang? Although, may alam yun na uupa lang. Tanungin mo, sir, meron ba yan ano? Pero mas nakakakilala sa sarili niyang bahay yung matagal na nakatira. Sino ba yun? Nakatira sa DPWH, naka-hire dyan na matagal na. Din dati secretary, dapat yun tanungin eh. Ano, tactics na naman. Buti pa kami mga vlogger na iisip namin yung mga bagay na hindi nyo iniisip. Hindi, mali. Iniisip nyo talaga yan. Naisip nyo na yan. Pero bakit di nyo ginawa? Batayan. Yung po ang ginamit na batayan, kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para ako po. Tama, may ganyan ba dyan? Hindi, seryoso sila. Objection. Pupok martilyo. Huwag na ganyan. Pag may nakita bubulungan, okay lang sa kanila. Mga edukado eh. Diba? Edukado rin naman si Marcoleta. Pero matapang. May ganyang style. Huwag mo bubulungan yan. Saka si Jinggoy, matapang din. Silang dalawa. Nung si Jinggoy at si Marcoleta nagsanib, napaamin bigla ang may mga sala. At yung mga big fish mahuhuli na dapat. Ang ginawa nyo, pinigilan nyo. Tapos kayo dyan, para kayo nagbubulagaan. Opinion ko yan. Natutunan ko yan. Kay School Bukol. Di ba? Wala lamang matapang. May matapang ba dyan? Puro tanong, puro kwento. Tanungin nyo, walang masyadong nanonood dyan kumpara sa kay Marcoleta. Real talk lang. Ilang personal kong pangtulong sa committee ito. Ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Tama. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung sumbong sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po rin halos 100 o 1,000 proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito. Si Yusek Cabral. Yun ang pinaka-importante bakit wala dyan. Si Marcoleta yung nagbabanggit niyan. Yung iba wala na. Doon lang sila sa Bagman, kay Bryce lang, pati kay Diskaya. Gusto nila i-contempt. Pinagkakaisampa nila i-contempt. O sige, i-contempt kasi sisinungaling. Pero hindi yan ang investigasyon eh. Tapos na yan eh. Nakaraan pa yan kay Senator Dante Marcoleta. Tapos na yan. Uulitin nyo na naman. Doon na tayo papunta. Kumbaga nga sa biyahe, papunta na tayo sa bayan, umatras ka pa ulit, bumalik ka ulit, papunta ka ulit doon. Yan ang komite na pinagmamayabang ni School Bukol. Yan ang investigador. Anya ilagay sa Blue Ribbon. Ilagay anya si Ping. Magaling na investigador yan. Magaling ba yan? Doon pa lang sa tanong eh. Pangluma na eh. Opinyon ko yan. Eto, tanong ni Marcoleta, naiipit lahat. May pressure. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Naku po, nag-text si Soto. Bakit kaya? Tamo, walang nag-iingay. Walang nag-iingay.
Opo, nakita ko po yung Yari ka, Soto. privilege speech po ni Yari ka, Soto. Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, Ano sagot? sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. O, tamo, sinungaling. Tapos si Soto ba inamin yan? Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador. Pahiya ka dito, Which Soto. is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Totoo yun. Ano kayo ngayon? Pahiya kayo ngayon, no? Kay Rodante, no? Ano? Asa yung committee mo, school bukol, asa yung committee mo may direksyon? Bakit po niya ginawa yun? Eto na, bakit ginawa ni Cabral nag-text siya kay Soto? Bakit? Pahinga nyo. Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Opinion lang yan, Soto. Opinion lang yan. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Tingnan mo. Naniwala naman kayo. May ganyan ba sa committee niyan? Maliban kay Rodante Marcoleta? Wala! Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat sana po bago niyo inallow siya na mag-resign, na talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sana... Ayaw nila niyan. Gusto nila Diskaya lang. Gusto nila Bryce lang. Mapunta ulit sa Duterte. Ayaw nila mga ganyan tao nakausap kahit kasangkot na. Pati sila Romualdez. Ayaw nila yan. Sir Marcoleta. Kayo lang po nagsusulo niya, Senator Marcoleta. Pasensya na kayo, Senator Marcoleta. Ganyan yung mga yan. May direksyon ng komite niyan eh. Pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects. Deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ito po yung mga proyektong katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya. Katulad po ng ano? Ng tourism, ng DOTR, ng agriculture. Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, DTI, DND. Yan ang abogado. Sabihin mo ngayon, Soto, na ang Blue Ribbon ay kahit hindi abogado ay dapat. Sa panahon mo yun, sir. Iba panahon ngayon, sir. May lie detector test na ngayon. Meaning, kung ang kasinungalingan ay lumalago, ganun din ang kaalaman. Kung ang kaalaman lumalago, ganun din ang kasinungalingan. Sir, ibig sabihin, sir, ang pinupunto ko dito, sa panahon mo yon. Pero dapat ngayon, sinasabi ko na, ay mas maganda kung ang Blue Ribbon ay abogado. Sa tanong pa lang, huli na eh. Litigation lawyer to. Hindi to chief PNP. Hindi to dating pulis. Investigador, mas magaling niya si Ping. Ngayon, asang direksyon yung committee nyo? Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa po ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. Pumukulot yung noo nyo. Ibig sabihin ano ba itong tanong na to? Kasi ganun yun reaction. Ano ba itong tanong na to? Bakit itatanong ganito sa akin? Parang ganun eh. Diba? Kaya tinatanong niya, hindi para sa yan.
para sa mga nakakarinig dyan na maunawaan ang ibig sabihin ng komite na yan ay hindi papunta doon sa gusto nyong puntahan. Dapat yung pupuntahan ng komite na yan sa gustong puntahan ng taong bayan kung bakit sa September 21 lalabas ang taong bayan. STO. Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito, dito po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin, at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat hindi naayos yung kindly sistema. wrap up because you have 5 seconds left. Salamat po, Mr. Chair. Gusto ko po kayong tulungan, no, as an aside, ano, O, tingin mo ang sagot yan, ha? sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na, o na-operan. Gusto ko pang ilagay sa record, ako po, 18 taon naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Yes. Taas no po ako dyan na sasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako nagte-text na gano'n? Nagtataka rin po ako eh. Yon. Ano kayo ngayon? Ha? Barado kayo ngayon, oh. Ano kayo ngayon? Ha? Oh, eto na. Naglabasan na. Yung sinasabi niyong pinuprotekta ni Senator Marcoleta Diskaya, o sino ngayon ang nagpoprotekta sa mga big fish? Hindi namin sinasabing pinuprotektahan niyo ang mga big fish. Pero sa inyong ginagawa, para niyong ipinapahiwatig sa amin na gano'n na nga ang ibig sabihin. Di ba? O ngayon, sino mas marunong? Mga kababayan, i-comment nyo, sino mas marunong sa tanong pa lang, sa pananalita pa lang, sa combination ng salita? Yung komite ni Ping o itong si Senator Rodante Marcoleta? Sige nga, ibabalik namin sa iyo tanong ngayon, School Bukol. Nasaan ang direksyon ng komite nyo? Hindi pambibintang yan. Nagtatanong lang. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mag-ingat lagi kayo.